Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang Lunes po ng umaga sa lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito tungkol sa isang binatang mayaman. Napansin niyo ba sa Ebanghelyo na nang nagtanong ang binatang ito, hindi agad tungkol sa Diyos ang sinabi ni Jesus. Ang kanya agad sinabi ay ang pagsunod sa batas na nauukol sa kapwa. Huwag kang magnakaw, huwag kang mangangalunya, ibigin mo ang iyo't ama't ina, huwag kang sasaksi. Itong limang ito ay tungkol sa relasyon sa tao. Meaning, kapag iyon ay sinundan mo, magiging masaya ka na, magiging ganap ka na. Pero ang lalaking ito ay hindi pa rin masaya. Nagawa ko na po iyan. Ibig sabihin, yung mga basic commandments, hindi nga 10 ang sinabi ni Jesus, 5 lang. Yung basic commandments doon sa 10 ay sinabi ni Jesus, pero sabi ng lalaki ay nagawa niya na yun. O since nagawa mo na yan,
tungkol naman sa Diyos. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Yun ang kaganapan. Yun ang perfection ng buhay. Pero nalungkot yung lalaki. Bakit? Dahil naisip niya, between pagsunod sa Diyos at kayamanan na meron siya dahil siya'y napakayaman, nalungkot ang kaniyang mukha, umalis dahil hindi niya kayang iwanan kung ano ang meron siya. Kaya nga ang perfection pala ay nag-uumpisa sa pakikipagkapwa. At kapag ito ay nagawa na natin, tsaka lang natin masasabing ako'y tunay na sumusunod sa Diyos. Noong 2010 hanggang 2018, mayroon pong research or study na ginawa ang American Test Unit Survey o ATUS. Ano yung survey na iyon? Ang survey nila ay tungkol sa relasyon ng kayamanan at kaligayahan. Mayroon bang ugnayan ang kayamanan sa happiness ng tao? Sa tagal ng kanilang pag-aaral, nagkaroon sila ng findings sa 15 years old pataas. Tiningnan nila ang correlation. Tiningnan nila ang magkaugnay ba talaga na ang taong mayaman o mayroon sa buhay ay ang mga tao ring palaging masasaya. Di ba nakikita natin, parang kapag maraming pera, masaya ang tao. Di po ba, no? Pag walang pera, mainit ang ulo ng tao. Nagkakasakit. Anong sakit ng taong walang pera? Peratis. No? Nagkakaroon ng connection. Sa tagal ng kanilang survey at research, lumabas yung resulta na wala palang koneksyon ang kayamanan sa kaligayahan ng tao. Hindi pala kaganapan ang yaman kung anong kaligayahang nararamdaman ng tao. Bakit kaya? Kasi daw yung mayayaman, ayon sa survey, hindi pala sanay ng mawalan. Hindi katulad ng wala, sanay na ng mawalan. Sanay na pag eksakto ang kanilang pera, sapat na yun sa kanila. Unlike daw yung mayaman na mayroon na gusto pang magkamal ng mas maraming yaman. Nangangahulugan dun sa kanilang survey, lumalabas na ang depression, alam nyo yung depression, ay hindi lamang nararanasan ng mahihirap, mas lalong nararanasan ng mga taong mayayaman. Yun bang mayaman na, bakit nadidepress pa? Yun bang mayaman na, bakit nagsisuicide pa? Yun bang mayaman na, bakit hindi nila maramdaman yung happiness na hinahanap nila? Kasi ayon sa Ebanghelyo, for you, one thing is lacking. May isang kulang sa'yo.
kaya ikaw ay malungkot. Ano yun? Huwag kang magpaalipin sa yaman na meron ka. Sa Ebanghelyo, makita natin yung lalaking ito, mayaman, bata. Biro mo, bata pa, mayaman na. Ibig sabihin, pangatlo, kasabay ng pagiging bata, ang kaniyang pagiging malakas. Naroon na yung characteristic sa kanya. Pero ayaw niya tong gamitin for the greater glory of God. Ginagamit niya ito sa kaniyang sariling motivation to become happy. Ibig sabihin po, happiness is not external. Happiness is internal. Ang kaligayahan ay pangloob, hindi ito nakikita sa panglabas. Bakit? Kasi pwede kang makitang nakangiti, pero deep inside, you are hurt by many things in life. Pwede kang makitang maganda ang iyong kasuotan, pero hindi nito matatakpan ang katotohanan ng kaligayahan ng buhay. Hindi lahat ng maganda ang postura ay masaya. Maraming nagtatakip nito para lamang ipakitang sila'y masaya. Happiness is always internal. Hindi mababago ng mga gamit ng mundo ang kasiyahan ng tao. Pwedeng nasa iyo na ang lahat, pero bakit hindi ka pa rin masaya? Pero yung mga taong salat, bakit kaya nilang ngumiti sa maliliit na bagay? Bakit po? Kasi kahit ang ulam ninyo ay tuyo at bagoong, masaya kang kumakain kasama ng mga taong mahal mo. Pero kahit na ang ihain sa iyo ay lechon, hamon, at kung ano-ano pang masasarap, pero wala kang pagmamahal, hindi mo mararamdaman ang kaligayahan. Kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya tayo araw-araw ay lumalapit sa Diyos. Humihingi tayo ng biyayang maramdaman natin ang kaniyang pagpapala kahit sa maliliit na bagay. Maging maligaya tayo, maging masaya tayo sa bagay na meron tayo ngayon. Bakit po? Dahil yung bagay na meron tayo ngayon, napakaraming wala niyan. May 100 pesos ka sa bulsa, magpasalamat ka. Kasi yung iba, kailangang mamalimos para magkaroon ng 100 pesos. May maliit ka na bahay, magpasalamat ka. Dahil yung iba, ginigiba ang kanilang mga bahay dahil wala silang sariling matutuluyan. Magpasalamat ka, may sapatos ka ngayon. Yung iba, walang paa. Magpasalamat ka, may damit kang naisusuot. Yung iba, wala. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil kung ang tunay na pasasalamat ay nangyayari
sa kalooban ng ating buhay, doon mo masasabing, mapalad pala ako at ang pagiging mapalad ay pagiging masaya. May trabaho ka, pasalamat ka. Kasi yung iba, naghahanap pa rin hanggang ngayon. Nagrereklamo ka sa trabaho mo kasi mahirap. Magpasalamat ka kasi yung iba wala. Di po ba? Tignan natin yung biyaya ng Diyos. Tignan natin yung kalakasang ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Tignan natin yung kaligayahang idinudulot ng maliliit na bagay. Huwag tayong tumingin sa mataas. Huwag tayong tumingin sa malayo. Tumingin tayo sa malapit na bagay upang makita natin ang kahalagahan ng pagbibiyaya ng Diyos sa atin. Sapagkat ang tunay na kaligayahan ay nararamdaman ng tunay na pusong nagmamahal sa Diyos. Maaaring humihiga ka sa malalambot na kama, pero sa iyong paghiga, bakit hindi ka pa rin masaya? Something is wrong. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa araw-araw ng ating buhay na sa kabila ng mga bagay na ito na tayo'y kinukulang, tayo pa rin ay umaasa sa biyaya ng Diyos sa araw-araw. Nangangahulugang siya talaga ang ating Diyos at hindi ang kayamanan. Hindi mabibili ng kayamanan ang kaligtasan. Kung hindi ang kaligtasan ay iginagawad sa taong pabalik-balik na humihingi ng kapatawaran at humihingi ng biyaya ng Diyos araw-araw. Dahil alam nating kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. At ito ang naging resulta ng survey ng Atos. Yun palang kaligayahan ay nandoon sa kanilang pang-araw-araw na karanasan na mayroon silang sinasandigan. At ang sinasandigan nila ay walang iba kung hindi ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kanino ako sasandig? Kanino ako aasa? Kanino ako magtitiwala para ako'y maging ganap o perfect na tao? Sa Diyos, kay Jesus, sa Poong Nazareno, dahil sa kaniyang pagpapala, patuloy tayong humihinga at patuloy tayong umaasa sa kanyang walang hanggang awa at walang hanggang pagbibiyaya. Sa iyo na po lahat, Lord, lahat ng aming buhay, lahat ng aming pangarap, lahat ng aming inaasahan, ikaw na po ang bahala. Ang aming lakas, ang aming kaisipan, ang lahat-lahat sa buhay, ang aming sitwasyon. Sa'yo na po, ikaw na po ang mag-design, maging arkitekto ng aming buhay. Dahil kung sa sarili lamang naming kakayahan, magiging katulad kami ng binatang itong aalis ng simbahan na malungkot dahil hindi namin binitawan ang kayamanang nagpapabigat
sa aming buhay. Ibagsak natin lahat sa Diyos para pag-uwi natin mamaya, masaya at magaan tayong magkakaroon ng makabuluhang araw ngayong Lunes. Pagpalain tayo ng poong may kapal.